aking anak. At doon ko patutunayan sa kanila kung paano ako tumulong sa gobyerno. Ngunit sa ginawa nilang ito, sa ginawa ng gobyernong ito, natuto akong lumaban sa gobyerno. Amin na patunayan sa ika-5 taon na si Sherlyn ay nasa detention sa paghihirap sa kamay ng mga militar. Ang hamon ko ngayon, patunayan sana ng ating presidente ang kanyang matuwid na landas. Matuwid na landas, tuwirin niya ang landas ng mga militar. Tanggalin niya, parusahan niya ang mga may kasalanan. Katulad po ni Palparan, madali lang po siyang nakaalis sa grupo ng mga militar. Ngunit ilang kasong nakahain sa kanya. Sagutin niya ang aming panawagan. Lumabas siya at sagutin kung nasaan talaga niya dinala ang aming mga anak. Ngayon po, napatunayan namin sa Supreme Court at naghain na po ngayon ng kanilang desisyon. Isinabi po sa militar, dapat i-release Sherlyn Cadapan at Karen Impiño. Kaya po, sa araw na ito, patuloy pa rin ako sa bawat hiling ako. Aking hihilingin ang kalayaan, hindi lamang ni Sherlyn Cadapan, Karen Impiño, at ang lahat ng mga dinukot na mga hinalupak na militar na yon. Sana po, patunayan natin na hindi tayo mga katanga katulad ni Palparan na sasabihin wala sa kanila, nagmaang-maangan. At sana po, ang mga tanga sa Pilipinas, yung mga militar na yon, katulad ni Palparan, ay mawala na din sa ating mundo. Akin po siya hinahaman, si Palparan. Lumitaw siya, lumabas siya, at sagutin, hindi lamang po sa inquirer, hindi lamang po sa papel. Pumunta po siya sa korte, doon niya sasagutin ang aming hamon, ang kanyang kasalanan, kung paano po nagdusa ang aking anak, ang kanyang kasamang si Karen. Yan din po dapat ang parusa na ipapatol sa kanya. Sa araw na ito, ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsuporta. Maraming salamat po.